Itong si Senador Panfilo Ping Lacson, sinagot na ho ang mga patutsada sa kanya ni Senador Amy Marcos at sinabing walang peke sa kanyang muka at hindi raw siya bakla. Si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan naman nagsumite umano ng maling grid coordination sa Palasyo Malacanang. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Angelo Aganan. Sa umiinit na sagutan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson at Senator Amy Marcos, muling sinagot ni Lacson ang mga patutsada ni Marcos kaugnay ng pahayag na baka magkasabunutan silang dalawa. Sa kapihan sa Senado, binigyan din ni Lacson na walang peke sa kanyang muka at hindi raw umano siya bakla, kung saan pabiro pa nitong sinabi na kung iniisip ng senadora na bakla siya, marahil ay wala na itong makikitang macho. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson. Abunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. No? Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pinasununghalingan din ni Lacson sa ang mga akusasyon ni Marcos na mayroong pork barrel sa 2026 national budget at sinabing pinagbabawalan nila umano itong magsalita sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa kaso ng flood control anomalies. Ayon kay Lacson, malayang dumalo si Marcos sa pagdinig kung saan hinikayat pa nito ang senadora na ilabas ang anumang ebidensya na meron ito laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez na siyang kinikwestiyon ni Marcos kung bakit hindi pa umano pinaiimbestigahan. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson. Nakakagulo, no? Hindi nakakatulong. Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa. Particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? Kaya kung meron siyang mayambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Samantala, sa kabilang panig naman ng sumagot si Marcos, hindi naman niya umanong sinabing bakla si Lacson. Pero napakababaw raw pala ng kahulugan nito kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lalaki. Aniya, walang masama sa pagiging bakla at ganun din ang pagpapa-enhance ng kahit ano para sa sarili. Desisyon ng tao kung ano ang gusto niyang ipagawa at kahit ano sa sarili niya. Desisyon niya rin kung gusto niyang sirain ang muka, pangalan at dignidad niya. Dagdag pa ni Marcos, noong huli siyang pumunta, kahit 10 minuto lang ay hindi siya pinayagang magsalita ni Lacson. Kahit pa binigay ni Senator Bato ang oras sa senadora. Hindi umano kailangan ni Marcos ng 1 oras para magsabi ng totoo, pero kulang na kulang 1 oras para magsinunghaling. Samantala, kaugnay ng balita papatungkol sa mga anomalya sa flood control project scandal, ibinunyag ni Lacson na kanilang napag-alaman na nagsumite sa Malacanang si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan ng maling grid coordination ng mga proyekto ng ahensya sa buong bansa, kung saan nagresulta umano ito ng pagkamali-mali ng mga data report sa 421 in-inspeksyon na flood control projects kamakailan lamang ng ahensya. Pagpapaliwanag ni Lacson, kasalukuyan na itong iniwawasto ng DPWH gamit ang mga dokumento ng flood control project na hawak pa ng ahensya. Kaugnay nito, papadalhan ng Senate Blue Ribbon Committee ng subpoena si Bunoan para dumalo sa gagawing pagdinig sa Lunes. Kung sakaling hindi ito muling magpakita, ay ipapakontempt na ito ng Senado. Ayon kay Lacson, bagamat nasa ibang bansa si Bunoan, alam naman nila umano ang kinaroroonan nito at kung sakaling magkaroon ng warrant of arrest, ay aaksyonan nila mapabalik ito sa bansa. Samantala, sa pinagpapatuloy na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomalies, iimbitahan ng Senado sina DPWH Secretary Vince Dizon at Batangas 1st District Representative Congressman Leandro Lubiste para naman sa masusing pagtatalakay ng tinatawag na Cabral Files.
Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.